Magandang umaga sa lahat, no? Tayo po ay maghahatid ng updates natin kung ano yung mga nangyayari sa atin sa CCBI. Yan. Magandang umaga, no? Sa lahat ng mga kasamahan ko sa board. Yan. Sa mga iba-ibang chapters at sa members ng CCBI, kung saan dako ka man na collection district nag-aasikaso na yung goods declaration. Magandang umaga sa mga estudyante, sa mga lahat ng estudyante ng Customs Administration. Yan. Lalo na sa school ko, no? Sa St. Jude. Sa St. Jude sa Surigao City at sa mga estudyante ng Adamson University. Ayan. At yung mga membro ng PSCAS at UCAS. Sa inyong lahat, magandang umaga. No, ayan. Unang-una, atin pong ihatid na mag-i-end na po yung term namin this coming end of March 2021. And we had set a schedule for new set of officers, and we appointed, no, we designated Doc Dennis Del Pilar as the chairman of the committee on election, no. So he had members, namely the not so oldies, no, not the not so old ones, si Papa Boy EVP na nagse-celebrate ngayon ng kanyang birthday. Papa Boy, isa lang ang wish ko. Ngayon ay 70 years old ka na. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan. No, kay Mamita Flor Tagle, kay Director Sam Gabisan, at nag-iisang batang-batang si Director Weng, no. So, yun ang mga kasama niya sa COMELEC. And currently, no, we are asking guidance from the IATF. We already sent letter last week, and the communication and the updates that we had with Doc Dennis, he had a communication with DOH. We know that IATF is an interagency task force wherein DOF is part of it, no? And he was told, no, through text, I believe, that they are now preparing, no, for the response, for their response to our letter asking for their guidance and approval to hold the election on March 12, 2021, that will be held not only in Manila but also to selected chapters nationwide. Ayan. Hi sa mga chapter presidents dyan, no? We had Kuya Israel in Cebu, Kuya Ray in North Ming, Kuya Felix of Davao. We had another Kuya napakabatang, si Kuya King ng Southwestern Mindanao, no? Chapter in Zamboanga. And we had President Ronald Perez of Batangas, President Rose Barbon of Jensan, no? And we had also my brother, President Bahaw, no, of Bohol, no? And to the rest of the chapter officers, no? Shout out sa inyong lahat. Yan. So, we will wait, no, for the response of IATF, and with that, God willing na favorable po yung magiging response ng IATF. But fingers crossed, in case the response is in negative, hindi po tayo papayagan, considering na parami pa din, no, yung numbers natin, no, sa COVID
na nagpo-positive, magiging caretaker po yung present board. There will be an status quo, but I will order, no, for an election to the same set of the board, no. So yun po ang natin, ang kagustuhan natin na mag-elect ng bagong set of officers from among us. Yan, order yan, no? Not recommendation, not just a suggestion, but I will order to the board for a new set of officers. Yan, bababa po tayo, and I believe na wala pong monopolya sa liderato. Ayan, marami po tayong mga kasamahan na able, no, at deserving din na magiging presidente ng ating CCBI. Ayan. So there were suggestion, especially coming from VP Refigore, that I will stay, no? At I will stay, considering that with pandemic, he told me na, Pres, parang 1 year ka lang eh, no? Dahil sa pandemic, parang 1 year ka lang naging presidente. Pero hindi yun yung feeling ko eh, no? Hindi yun yung feeling ko. Talagang even during pandemic tayo ay nagtatrabaho, even during pandemic, ina-address natin yung problema, ina-address natin yung concern at pangailangan ng mga membro. Ayan. So that's it, no? Hingi tayo ng updates. We will immediately update the members of the response of the IATF. So in case tuloy, so dyan po ay tayo ay mananawagan sa ating mga kasamahan, lalo na, no, yung mga may pusong magserbisyo sa organisasyon. Ayan. So ako gusto ko yung new breed, no, new breed of leaders, infusion of young blood, no, yung new ideas. Gusto natin yun na yung ang kuan naman dito na isaayos na, no, natin yung CCBI, hindi katulad dati na abono yung mga officers natin, no? But I'm thankful until now, with gratitude to the previous board, that I am also, and some of the present officers were also part, na Attorney Naguez team, no, laid down the organization for future leaders na maayos na yung takbo. Kaya tayo, pinagpatuloy lang natin yung mga adikain na yon. Ayan. At salamat po, no, sa inyong suporta, at we are financially, no, stable and financially liquid. Yan. Attorney Nage, saludo ako sa iyo. At sa previous board, saludo ako sa inyong lahat. Yan. So, ang susunod po natin na update, no, ay yung pag-inaugurate ng pinakahuling CCC, no, ng Bureau of Customs. Yun po ay nasa MICP noong January 18, Monday. When we were invited, there was a letter sent to us, and we were told, no, to give message, no. But subsequently, during the occasion last Monday, Commissioner Guerrero was present, and they decided, no, to just shorten the program. Mahilig pala si Com ng yung principle na KISS, no? Yung KISS. Ano yung KISS? KISS. Yung keep it short and simple. Ayan. Pero maganda naman, in-acknowledge naman tayo, no, ni Commissioner Guerrero at ni Collector Romeo Rosales. Yan, ni Collector RR. Tayo naman ay acknowledge, at pati yung ating organisasyon
at ang ating mga kasamahan na present nung time na yon. Nandun si Director Reyes, Director Pica, si VP Mamita at si Director Sam Kabisan. Ayan. So, tayo naman ay nagpapasalamat doon. Pero kung hinayaan tayo na magsalita, positibo naman ang ibibigay natin. Ayan. Kasi yung principle ko sa buhay, we give due credit to whom the credit is due, no? We give credit to whom credit is due. Kung maganda naman yung pulisiya, yung programa, yan, talagang kinikredit natin sa kanila yan ng positibo. At sasabihin ko sana kay, i-congratulate ko lang naman sana si Collector RR na sa yung ating CCC doon sa MIP, yun ay ang nakikita kong pinakamalaking CCC. No, I have attended, I was invited also during the inauguration of CCC Port of Manila and CCC, the two CCCs in NAIA, no? Pero yung sa MIP, very spacious, that would accommodate, no, that would accommodate a number of stakeholders, especially brokers. Ang laki, ang ganda, no? Kaya i-congratulate ko kung tayo ay hinayaang makapagsalita ng time na yon. Congratulates or RR and the men and women behind MICP for this very beautiful, spacious space, no, that was provided by ICTSI to MIP. Ayan. Kung nandun si Com, ang sasabihin ko, Com, congratulations Com. Yan. Kinontra namin dati, no, yung no contact policy. Nakita natin na nagkawalaan when this was first implemented in the Port of Manila, no? Nagkawalaan ng entries, hindi malaman kung nasaan napunta, kung kanino na-assign, no? Yan. Pero ngayon, with GDVS, the system is already in place, especially with the online processing and filing of the goods declaration, no? And lastly, yung mga CCC, no? Na kung may mga additional concern, meron tayong mapupuntahan, no, at makakausap. Yun. Kaya Guerrero, congratulations. With this policy, we really fully support. In behalf of CCBI, thank you. We are very thankful to this. At nakita ko rin, no, na nandun si DepCom San Juan. Yan. I-congratulate ko din sana siya, no? Na sasabihin ko, hayaan nyo na ako magsalita kasi wala eh, hindi ako nakapagsalita nung time na yon. I-congratulate ko din sana siya. Heartily, I am really very thankful. At yung sa isang polisiya ni Commissioner Guerrero na filling up of vacancies, tayo po ay na-appreciate. Bakit? Ang dami pong mga membro natin, no, mga licensed customs brokers na hire at na-promote ng Bureau of Customs na wala pong bayad. Ayan. Totoo yun. Ang pinagbasihan nila ngayon, merito ng mga aplikante. Hindi katulad dati na bawat promotion, bawat hiring, merong bayad. No? Merong bayad. At yan, isa sa mga polisiya ng BOC ngayon under Commissioner Guerrero, nang masasabi ko, na mabibigyan ko ng perfect 10. No? Even the no contact policy, perfect 10. Yun, sa 10-point agenda, perfect yung bibigay nating score sa kanila. No? Na merito ang pinagbabasihan. Ayan. Dun sa iba, siguro I will set another updates kung sa kabuuan ng 10-point policy agenda ng BOC ay pumasa sila. Ayan.
meron po doon na bagsak para sa akin. Flat zero. Yeah. Pero, as what I have said earlier, I give credit to whom credit is due. Yan. So, kung positibo, kung maganda yung polisiya, suportado natin. Ayan. So, ano yung pangatlo natin na updates? Yung ni-request natin na lifting of suspension of the brokers whose accreditation with AMO were revoked and suspended without due process. Ayan. Ano yung updates natin dito? Isa, yung case natin with Ombudsman. Natanggap natin ng updates kay Attorney Alex Calderon na what they are processing right now are complaints pending last August pa. No? Ang dami pong backlog ang ating ombudsman. No? So, we filed the case against Commissioner Guerrero and AMO Chief. No? Sadly, we filed that last November. So, I think and I believe that we still have to wait for a more couple of months pa. Ganun po kadali. At naniniwala naman tayo, no, sa mandato ng ombudsman, no, na dinggin ang mga hinaing at saka mga reklamo na ipinasa, na i-file natin sa ombudsman. But in the part of BOC, I received, no, we had a regular communication with DepCom Binir Bakeran of RCMG, and this month ay maglalabas po ng memo regulation with regards to this aspect, and the recent update we had received from our members na there are responses in the portal that motion for reconsideration were forwarded, no? May be forwarded to RCMG or legal office. So my advice is you submit, no, in the portal and in the hard copies to the CCC addressed to the legal office, copy furnished to AMO. Ayan. I was told wala daw sa portal yung legal. So meaning ang i-portal mo na lang yung sa AMO, yung receiving copy mo doon sa CCC, doon i-portal mo sa AMO while awaiting for final resolution with RCMG. Ayan. So meron na pong developments, and currently I was told, no, that wala na pong automatic na revocation at suspension sa ating mga membro. At tayo po ay nagpapasalamat kay Commissioner Guerrero at sa AMO Chief at sa the rest of the officials, especially to DepCom Binir Bakeran and DepCom ASCOM Kuya Maronilla, no? When we had this dialogue, they really knew that there was a problem in the process and the need to listen and to hear the respondents, and with this the brokers of their side, no? Ito sinabi ko rin sa kanila. We in CCBI and even under my leadership that we would never tolerate, no, the wrongdoings. If there are irregularities in the side of our members, tinututulan po namin yon. Hindi po namin sinusuportahan doon. Yung sa akin lang, na dinggin lang muna, no? Dinggin lang muna kung ano talaga yung kaso ng mga kasama natin. Huwag lang yung basta-basta kikitilin
yung hanap buhay at yung lisensya ng ating mga kasamahan, no? Sabi ko, ako po ay naging tatay ng CCBI, yan. At atin pong ah, ipaglalaban, no? Even up to the last drop of my blood, no? Pag naagrabyado ang aking mga membro, naagrabyado ang aking mga anak, yan, ang aking mga kasamahan, ipaglalaban ko yan. Ang hiningi lang natin naman, pakinggan, no? Kung may mali, disiplinahin natin. Kasama tayong magdisiplina, no? Bilang ama ng organisasyon. So, dito, nakikita natin na may development na at pinapakinggan tayo, no? At may action na ginawa yung ating mga leader ng BOC. Ayan. So, kung meron pa kayong mga concern, no? Kung automatic pa rin, kung meron iparating sa amin, kung ang amo ay magpuputol pa rin, nakahanda na po ang ating kaso na i-TTRO na po natin, no? Yung proseso na to ng BOC, no? We still held on kasi meron ng development, pero kung ipagpatuloy nila, tayo po ay gagawa. Meron pa rin tayong ibang gagawin at aksyon sa tamang forum, no? Sa tamang forum, at ang isa nun ay i-TTRO natin or hingi tayo ng remedy sa korte. Ayan. Kasi simple lang naman yun eh. Yung hiningi natin eh. Basic naman na rights ng bawat isa, no? Yung due process, yun lang naman din ang hiningi natin. Okay? So, ipaparating nyo sa amin sa CCBI kung meron pa tayong mga problema pag-concern sa accreditation po. Okay. At ang huli, kahapon po, no? Malaki po yung problema ng pila ng mga containers at trucks sa X-ray sa Port of Manila. Ayan. So, ito po ay pinarating sa atin ni VP Flor Tagle, ni Mamita. Ayan. Na press, sana ma-address natin yung concern sa X-ray, no, sa South. At tayo ay nakikipag-ugnayan agad-agad kay Deputy Collector Rizal Toralba. Alam nyo, action man, no? Action man yung Deputy Collector for assessment, no? At tayo po ay nakikipag-ugnayan at ang problema doon, no, na in-address natin immediately ng CCBI, yung kakaunti lang yung rampa, no, kung may for verification, kailangan buksan yung container, tapos wala yung mga representatives, wala yung broker. Kaya tayo po ay nag-assign ngayon, no, ng atin pong employed na mga broker na magiging representative para mapabilis po yung daloy ng trapiko at yung mabilis po yung pag-process ng mga containers, no? Lalo na dun sa mga na tag as red at saka yung mga orange shipments na for verification ay mabilisan po yung pag-process nun, no? So kung wala namang problema, diretso na. Kasi minsan kailangan mag-antay. Aantayin yung mga representatives, no? Antayin kung kailan matapos pagbukas. Kakaunti lang yung rampa doon, no? Unlike with ICTSI, no, in MIP. So atin pong na-address yun at yung pinaka-update, no, na sinabi sa atin ni VP Mamita at even ni Deputy Collector for Assessment, no, si Sir Rizal, no,
maganda na po yung daloy ng trapiko. Kaya ang request na naman niya sa atin, na paagahan yung ating representative. So, nandun ngayon yung ating representative. So, kung wala yung representative ng container na for examination, nandun lang, nakatambay, nakatikas pahinga lang yung mga kasamahan natin doon. Ayan. So, yun po yung mga latest updates natin. No? Ah, yung kanina, yung sinabi ko, na hindi na tayo tatakbo, hindi na po tayo tatakbo at meron tayong mga ibang bagay na pwedeng gawin. Yan. Baka pwede na tayo mag-vlogger. Yan. Kung nagugustuhan nyo yung ating ginagawa at para makatanggap kayo ng mga updates ng CCBI, please lang naman mag-like kayo, mag-subscribe, i-press nyo yung notification bell, ilagay nyo all. Okay? Ilagay nyo all para tayo po ay mag-update. At kung anong mga bagay na gusto nyo i-update natin sa ating mga kasamahan, ilagay nyo sa comment section. No? Tayo po ay basahin yung mga comment nyo at yun po ang i-update natin sa susunod nating video. So maraming salamat sa inyo at salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa CCBI. Maraming salamat po. Thank you.